for today's video, Rossi RFI 175 ay bigla na lang ayaw umandar guys. Ito ang ginawa ni Bossing ay nagdi-DIY siya. Binaklas niya kanyang motor, yung starter switch, pero ayaw pa rin siyang umandar, hindi tumunog yung pump. So ngayon try natin guys, una natin yung susi. At try natin i-push start. Mapagana ba? Ito yung binaklas ni Bossing guys kasi gusto niyang i-check kung kaya ba niya kayang paandar. Try natin paandarin guys. Yun na nga, ayaw niyang umandar. Although, pag gumalaw naman ang kanyang push start, no, gumana na. Pero ayaw talaga siyang umandar. So, tanggalin muna natin ang kanyang upuan. So, mga isang linggo na itong nakatinga guys. Pero, itong motor ito guys, nabili niya na si kanan. Binila niya ng bagong battery kasi kala niya battery problema. So, nabili ito na Bossing ng mga nasa 20,000 daw. No, ang bili niya na ito. At ito ay pagka after isang linggo, nagkaganito na ang kanyang motor. So nakita ko guys, ito isang FI, no? You know, itong motor to ay Rossi na FI, fuel injected. So sa kasamaang palad, wala tayong pang testing dito sa pesa sa kanyang motor. So ang gawin natin guys, try natin kaya mapaandar natin siya. Tanggalin muna natin ang kanyang spark plug cap at i-check natin kung merong kuryente sa kanyang tension wire. Kasi nagkaroon naman siya na redondo. So kailangan natin check ang kanyang kuryente pagkatapos ang kanyang gasolina. Kung wala pa rin, dito na tayo mahirapan guys. So try mo natin step by step na process. Tanggalin mo natin itong mga fairings. So yun, natanggal ang kanyang mga fairings. So malulukit na natin ng kanyang spark plug cap. So dito natin unang gawin, i-check ang kanyang kuryente ng kanyang tension wire. So sa may tagiliran. Ang forma nito guys, no, para siyang pagka-NMAX. Pagka-NMAX ang forma ng motor na ito. So, first time natin naka-encuentro, no, sa Rossi RFI na motor na 175 kasi bira lang itong motor nito guys sa aming lugar. So, try natin i-push start kung meron bang kuryente at ilipat natin muna yung camera sa may tamang position kung saan makita natin na mayroong lumalabas na kuryente sa kanyang tension wire. So, try natin push start. So, sa to say guys, wala tayong nakitang kuryente although nagkaroon na redondo ang kanyang starter pero walang kuryente na lumalabas sa kanyang tension wire. At naobserbahan ko guys, walang tumunog na pump, no? Wala tayong narinig na pump ng pag-on ng kanyang susi. Sabi ni owner guys, in-interview ko siya, itong part nito is kill switch daw ito. So, binaklas ito, nag-DIY siya pero hindi na nakayanan. So, ito ay parang kill switch guys. Ang gawin natin ito, try mo natin ito i-erecta ang dalawang wire na ito, no? Possible lang dito na tayo makakuha ng solusyon. So tayo natin irekta ang dalawang wire na to, yung kulay black at saka kulay brown. So ngayon guys, sa pagkarekta ko nito ay mayroon akong narinig at tumunog sa kanyang motor. So mayroon akong narinig sa part nito guys sa pagkarekta ko ang wire na ito. Pakinggan nyo. Yun na nga, tumunog ang kanyang pump. So possible ito yung clue kung bakit ayaw umandar ang kanyang motor. So, ang gawin natin, try mo natin siyang i-jumper ang dalawang wire na yan guys, o i-splice. At pagkatapos ito, since tumunog ng kanyang pump, next natin gawin guys is i-check muna natin yan. Balikan muna natin i-check ang kanyang tension wire, no? Possible, meron na rin itong kuryente. Ito kasing kaso ng mga ipay guys, kapag walang pump, maapektuhan yung tension wire, walang kuryente din. Check natin at try natin ito start. Yun, oh, ang lakas ng kuryente. So nakuha na natin yung problema niya guys. No, nasa kill switch lang pala. Ang issue talaga nito, itong motor nito guys is pagkabili niya after isang linggo, goods pa naman ang takbo. Noon lang pagka-off ng kanyang susi tapos try niya paandarin ay ayaw na daw umandar. So nag-try na siyang nag-DIY pero wala pa rin. Wala din ang kanyang push start saka ni-repair ko muna yung push start niya saka ko tin-troubleshoot. So balik mo natin ang kanyang tension wire guys at try natin kung mapaandar natin mapaandar natin ang kanyang motor. Kung mapaandar natin, buhay na si Bossing kasi wala tayong pisa na mabibili at the same time makatipid din si Bossing. So try mo natin i-push start guys kung andar ba lang. Let's go. Yun, no? Napakaswerte ni Bossing guys. Nakatipid siya sa pesa. Ayos, namandar ka ang motor ni Bossing. Nasa kill switch lang pala. Kung nakuha ni Bossing yung wire, ginamper niya at siya sumurinder, maaaring hindi siya makapita sa ating shop. Mga dalawang shop din ang nilapitan niya at ito ay hindi tinanggap guys. Kasi guys, baka daw magkaroon ng malaking problema, maka-order. So sa kanya, sabi ko naman sa kanya, nung hindi pumunta siya sa aking shop at sinabi ko sa kanya, try ko lang kung kaya ko din kasi wala naman akong pisang pang testing sa motor na yan. So itong switch na guys, try mo natin itong i-double check. So kukuha mo tayo ng multi-tester
at i-check natin ang kanyang continuity ng switch nito. Baka ito din ang dahilan kung bakit ayaw umandar ang kanyang motor. Kasi ito daw ay coil switch daw, no? Para siyang para siyang kapag inop nyo siya, kahit naka-unang susi, namamatay ang kanyang makina. So, kapag tumulog ang ating multi-tester gamit ating continuity test, matik na guys, may continuity. Kapag wala, so lost contact siya o madumi ang loob ng kanyang switch. Try muna natin connect ang dalawang tester, ang ating dalawang rod. So yun guys, ayaw gumalaw ng ating multi-tester, tayo natin short. So yun, dapat nagkaroon ng ganyang response ang ating tester kapag sinort ang dalawang rod o linya. So, sa to say, wala tayong nakitang response sa kanyang switch. So ito ang maring dahilan kung bakit ayaw mag-on ang kanyang pump. So try natin ibaliktarin ang switch kung nakamali lang ba tayo. So try natin i-check ulit. So yun guys, wala pa lang ng response. Ibig sabihin, nandito ang problema sa kanyang switch. Kung bakit ayaw umandar at walang ka-response ang kanyang pump. Kasi may nagkaroon siya ng lost contact. Maring ito ay naulanan or nagkaroon ng matinding ulan. So napasukan ng tubig or nagkaroon ng ganyang mga senaryo guys. O nagkataon lang ng ganitong problema guys, no. Ito talaga ang kadalasan issue kapag bumili ka ng sikanan, maganda, goods ang condition, after ng isang linggo, isang buwan, meron ng mga sakit na lumalabas. Mga ganito talagang senaryo guys, hindi may iwasan sa mga sikanan na motor. So, pinaka-easy gawin ay siyempre baklasin natin ang board na yan. At siyempre, kukuha tayong liha para malinis natin ang loob ng kanyang kontak. So, paano ba gawin ito guys? Siyempre, kukuha man tayo ng maliit na plus screw, sikotin natin ang tagilirang bahagi na yan. At automatic, bubuka na siya. Ayun, ganun lang. So far, nakita ko yung dumi lang is yung board niya guys, no? May counting dumi ang kanyang board. At ito naman contact niya, goods naman siya. Pero kailangan pa rin natin niyang linisin, no? Para double check na rin at syempre kailangan malinis na rin ang kanyang mga contact. So ito guys, may dumi kaunti sa contact na yan. Baka ito yung dahilan kung bakit nagkaroon siya ng loss of contact. Para sa akin, kapag mga ganito mga motor na mayroong mga kill switch, mas maganda i-condemn na lang siya guys, no? Irekta na lang siya. Kasi ganitong problema, magkaroon ng mga pag may pagkataon na ganito, maging ganito ang senaryo, so matitirikan ka talaga sa daanan. Kung ako tatanungin guys, mas maganda ito, nirerekta na lang, no? Condemn na lang natin siya. Tulad ng mga Fury, ito rin may kill switch. Kapag naluloko yung mga kill switch ng Fury, ganito din ang mangyari, hindi andar, titirek sa daanan. So nalinis na natin ang board. Ito naman ang contact ating lilinisin guys. Lilihain na natin siya, no? Hanggang pumuti. So pagkatapos nito, i-assemble natin siya. At siyempre, kailangan natin i-testing ulit ang tester. Dapat yung tester natin guys, tumunog yan kapag mayroong continuity yan o may contact yan. So yun, check muna natin. Well, goods na yan. So, kuha tayo ng rod. At i-check natin kung tutunog ba ang ating multi-tester. Kung tutunog yan guys, matik, meron na siyang continuity ang ating switch. So, gamitin natin isang test rod. Kahit magkabaliktad po ang rod, walang problema. As long as meron siyang continuity guys. So, yun o. Nag-response na ating multi-tester. Ang lakas ng tunog ng kanyang tester natin guys. Yun. Ibig sabihin, malinis na ang kanyang switch at meron na siyang response. So, try mo natin itong i-off kung wala ba siyang response. So, kapag naka-off yun guys, dapat walang response yan. Yun, hindi siya nag-response. So, nung kanina position, naka-on siya. So, ito naman try natin. So, yun guys, naka-response na ating tester. So, syempre, medyo mahirapan tayo ihinang yan doon sa kanyang wire kasi may lang. Ang gawin natin, dugtungan muna natin siya guys ng dalawang wire para hindi tayo mahirapan mai-connect yan sa dalawang wire na nakatingga doon sa kanyang switch. Para meron tayong allowance, no? Depende na rin yan sa inyo kung ganitong diskarte yung gawin niya. So, itong motor na ito guys, no, ay mga 3 years or 2 years ba ito? Sabi ni Bossing. Interview kasi si Bossing Hindi ko siya napa-shout out kasi nga, iniwan lang itong motor na ito kasi meron pa siyang trabaho. So, i-connect na natin to para sa final ng trabaho guys. A few minutes later. Dito na nga, nabalik na natin lahat ng mga tinanggal natin. Na-assemble na rin ang kanyang switch. Yung hazard na, na-assemble natin. Yung kill switch guys, naka-on position na rin. So ngayon, on na natin ang exhaust para pa-under natin ang kanyang motor. Let's go! Oh my God! Wow!
Yun lang guys, kapag yung motor ay Rossi RE5 175 at bigla na lang tumirik, ayaw umandar, try nyo munang i-short o i-jumper ang wire ng ating kill switch. Kapag umandar, so repairin nyo lang si switch o pwede nyo i-condemn. Pag ganito mga motor guys, kaya nyo mag-DIY kahit hindi na kayo pumunta sa mga shop o malayo ang mga shop. Para makatipid kayo guys at no need ng kumuha ng mga mekaniko. Maraming salamat at syempre see you sa aking next video. Ride safe. God bless. Sana may natutunan kayo guys. Ayos.